So yung lumipad na pinagkargahan ng pagdukot nila kay Tatay Digong, ang nagmamay-ari po, congressman. Hati yata silang dalawa, no? Hati silang dalawa. Magkasosyo sa pagsakmal sa kaban ng bayan, magkasosyo din sa ilang mga negosyo. Pinalipad na po siya kahapon, no? Itong congressman na ito. At mga madaling araw, ang kanyang mission, directly reporting kay Romualdez tsaka kay Marcos. No? Binayad nga kasi mukhang involved itong sindikato na congressman na ito na taga Southern Luzon. No? Whoever this is congressman is na si Cristina Conte ang kuhanin bilang legal counsel. May maraming mga matitino at maayos na lawyers dito na mas matalino. Magaling pa dito kay Cristina Conte. Pero bakit siyang kinuha ng ICC? Di ba kayo nagtatanong yan? Si Cristina Conte ay urban operative ng CPP, NPA, NDF. Kaninong Learjet yon? Kung hindi yun government flight sponsored, sino ang nag-donate ng pera at pondo? It should be divulged, no? So inirekombinda yan, therefore ang ICC, tama si US President Donald Trump, isa itong mafia. Itong congressman na ito, and we heard, hati daw sila dyan, share sila ng isa pang bundat din na kongresista dito sa Pilipinas. Alam niyo na kung sinong bundat na ito. Ito po ang latest, no? Hindi ko siya pangangalanan. Nasa phone kasi nakabila. Ito po ay isang kilalang kongresista. Very controversial. Isa ito po sa mga kurakot at numero unong nagmamaniobra sa pondo ng gobyerno sa Kongreso. Ang impormasyon na nakuha natin kahapon pa po siya lumipad ng madaling araw papunta po sa Netherlands. At mukhang siya ang inatasan ni Marcos Jr. at nila Romualdez na i-follow up sa ICC at mga koneksyon nila. It appears na siya din po ang nagpupundo pati sa eroplanong ginamit. Mantakin mo, it was a private plane. Dapat may divulge po yun kasi hindi po yun government flight. Ang ginamit na pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isa ito sa gusto nating ibulgar na iskandalo. So, pinagplanuhan talaga ng mga politikong bulok, mga negosyanteng kurakot at gahaman, kagaya nitong isang malaking kontraktor na may malaking hotel din po, na doon nagtago ang mga ICC investigators and prosecutors last year. Lumipad po siya sa Netherlands, no? Thank you sa pagbalik niyo sa YouTube, sa Facebook at sa live. Hindi ko po pwedeng i-mention ang pangalan niya kasi kinakasuhan ka nito eh. Tapos kung saan-saan korte kanya papuntahin at gagamitin niya ang poder, impluwensya at kinulimbat niyang mga pera. Jessa, yes. You're correct. Lumipad na po siya kahapon. Unang iskandalo. Bakit nag-charter? Chartered ba yung flight? O yun ba ay donation? Kasi hindi nga may paliwanag ang malinaw na pagdukot na ginawa po ng CPP, NPA, NDF through their urban operatives na nakahanda na at nagmamaniobra, itong si Attorney Cristina Conte, na aktibong Communist Party of the Philippines member ito, operative cadre, na nagko-coordinate direkta dito sa, hindi lamang para sa ICC, na kanyang nire-represent bilang legal counsel sa Pilipinas or legal assistant ng ICC. Involved din po siya dito sa alyansa na ginagamit nila Martin Romualdez. No? So ang nagmaniobra from Europe upang itulak po ang pagpapalabas nitong bogus at minadali at saka pinatago, no, na pinalusot na warrant of arrest laban kay Pangulong Rodrigo Duterte, itong grupo ng CPP, NPA, NDF, na mayroon po silang tinatawag na international department dyan sa, tinatawag din namin ito dati na Barrio Utrecht. How do you pronounce that? Utrecht? Utrecht? Barrio Utrecht or Barrio Utrecht sa Netherlands. Kasi nandyan po ang Central Committee International Department. Sila Juma Sison, ng buhay pa siya. For 40 years diyan nagtago at naglumot na, pinaglumutan. Ang kanyang asawa na si Juliet de Lima Sison, ang sina Connie Ledesma, Luis Alandoni at iba pa, mga matatanda na mga pinaglumutan at pinaglumaan ng mga teroristang urban operatives and international network operator ng CPP, NPA, NDF sa sakop po ng tinatawag na International Department. Naka-base yan for more than 40 years na
diyan sa Barrio Utrecht, the Netherlands, no? Malapit lang yan sa The Hague. So therefore, mga kababayan, gaano katotoo na malaking may binayad nga kasi mukhang involved itong sindikato na congressman na ito na taga Southern Luzon, no? Whoever this is congressman is, sino sabi niya? We appreciate, masaya ka. Na-appreciate mo ng ano? We appreciate this, no? Kung ikaw ay mananabutahe dito, remove. Kung ikaw ay we appreciate kung sino man daw ang congressman, ina-appreciate niya. Di remove ka and then out muna for 24 hours. Ayun, confirm. Masaya siya, no? Hindi ko po pwedeng pangalanan, Ma'am Lourdes Belleza. Thank you, sa iyong pagpapakulay and support sa channel na ito. Malaking tulong po yung mga pinapalipad niyong suporta. $20, $10, $5, $1, o kahit moral support, malaking tulong po yan. Kahapon po siya lumipad alas 5 ng umaga, no? Almost 5:30 in the morning. I have the flight details at galing po ito sa mga Philippine Air Force at mga contact na rin mismo diyan sa airport na nagpapaabot ng detalye, no? Mukhang siya ang isa sa gumamit ng pondo, malamang hindi niya sariling pondo. Kung saan nila kinuha ito, dapat i-divulge ni Marcos ito, no? At nila Romualdez. Ang Learjet na nagkakahalaga po ng 986 million pesos, second hand yun, second user sila. Kasi ang brand new niyan umaabot yata ng mga 1.4 billion or 1.7 billion pesos. Ang Learjet na yun na Gulfstream na pang long haul, no? Kayang lumipad yun ng pangmatagalan at mahabang mga pagbiyahe. So yung lumipad na pinagkargahan ng pagdukot nila kay Tatay Digong, ang nagmamay-ari po, congressman. Hati yata silang dalawa, no? Hati silang dalawa. Magkasosyo sa pagsakmal sa kaban ng bayan, magkasosyo din sa ilang mga negosyo. Pinalipad na po siya kahapon, no? Itong congressman na ito. At mga madaling araw, ang kanyang mission directly reporting kay Romualdez tsaka kay Marcos, no? Kaya unang tanong at iskandalo, mga kababayan, kaninong Learjet yon? Kung hindi yun government flight sponsored, sino ang nag-donate ng pera at pondo? It should be divulged, no? Therefore, malinaw na ang ICC ay hinila para gumawa ng kidnapping operation o yung tinatawag na rendisyon o pagdukot kay Pangulong Duterte. Ang pulis nagkukunwari na nagko-coordinate at nagko-cooperate sa Interpol. Ano yon? That's a piece of BS, no? That's a bull. Wala pong ano yon, walang katotohanan. The government and the law enforcement can reject anytime and cannot be compelled na magsunod o magpatupad ng request ng anumang entity, even Interpol or ICC. Sapagkat sovereign nation tayo. Bagamat mayroon tayong coordinative and cooperative relation sa Interpol, hindi automatic na pwede tayong sumunod. Kaya mali po yung sinasabi ni General Diwata at ng PNP at nila Marcos na sumusunod sila sa Interpol. Wala po sa anumang libro, dokumento o mandato ng Interpol na pwede siya mag-impose sa isang gobyernong soberanya o sa isang bansa na may soberanya at demokrasya at isang bansa na may sariling buhay na gobyerno. That cannot be done by Interpol. So mali po yun. No? Pagdukot yun, kidnapping talaga yun. Ang technical term dyan is rendition. Dinukot nila si Pangulong Rodrigo Duterte. That must be put out in the open kasi ngayon po, dinadagsa na tayo ng propaganda at mga information operations ng komunista. Kaliwat ka nang nagpapa-interview, may mga grupong Clergy for Good Governance na nagsasabi na sila daw ang mga nag-handle ng mga kaso ng pinagpapatay ng mga kabataan, ng mga drug addict, hindi naman daw proven pinagpapatay ng pulis sa utos ni Pangulong Duterte. Kaliwat ka ng interview. In-interview din ni Ted Filon kahapon itong si Cristina Conte. Nagugustuhan natin si Ted Filon sa kanyang mga strong and hardline commentaries laban sa korupsyon. Pero mukhang malapit siya at naugnayan siya ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF kasi paborito niyang interviewin dyan, mga taga-bayan muna, which is actually bayad muna. No? Sina Cristina Conte ng NUPL, National Union of Patakas Lawyers. No? So, wala tayong problema kay Ted Filon sa kanyang mga magagandang komentaryo.
at mga matatalas na pagpuna sa korupsyon, pagpuna po sa katiwalian at abuso sa poder at pagwawalda sa pondo. We are one with him. Pero itong bigyan niya ng plataforma, itong abogado na dinesignate ng ICC, na galing din po ito sa recommendation ng Communist Party Central Committee, lalo na sa international department nila na naka-base diyan sa Barrio Utrecht, the Netherlands, na si Cristina Conte ang kuhanin bilang legal counsel. May maraming mga matitino at maayos na lawyers dito na mas matalino. Magaling pa dito kay Cristina Conte. Pero bakit siyang kinuha ng ICC? Di ba kayo nagtatanong yan? Si Cristina Conte ay urban operative ng CPP, NPA, NDF. Siya po ay kilala ko. Yes. Siya nga ang kaharap ko yan palagi sa kaso kay Atom Araulio. I think hindi lang siya doon, may iba pa. Pero regular ko siya nakakaharap sa kaso kay Atom Araulio, kay Carol Araulio at kay Teddy Casino. Kami ni Lorin Badoy, kaharap niya. At si Atty. Busantog, yung aming abogado, yung number 1 nominee ng Ipanaw Sambayanan, at si Atty. Mark Tolentino. Nakakaharap ko po itong si Cristina Conte. We know, yung usapan sa kanya, nung in-interview siya, narinig ko Sabi niya, dapat nating alalahanin na ang kampo ng mga Duterte ay mahilig gumawa ng prop war. No? Ang termino na prop war, kami lang pong gumagamit niyan. Propaganda war ang ibig sabihin niyan. So makita niyo po ang pattern. Ito po ay isang malaking conspiracy. And this should be exposed to the ICC. At ang ICC mismo, expose natin na isang malaking sindikato na naging isang operatiba sa pangingidnap, parang mafia, upang dukutin ang mga leaders and political figures kagaya ni Pangulong Duterte na gustong habulin ng mga makapangyarihang bansa sa Europa. Klaro tayo kung anong tinutumbok natin dito. Ang unang nagpapakita na may conspiracy, bigla na lang nagkaroon ng Learjet. Mga kababayan, yung Learjet po na yon, nagkakahalaga po ng 986 million pesos. Second hand yon. Saan siya kumuha ng perang ito? Itong congressman na ito, and we heard, hati daw sila dyan, share sila ng isa pang bundat din na kongresista dito sa Pilipinas. Alam niyo na kung sinong bundat na ito. So dalawa sila. Pero mukhang sa kanya nakarehistro ito ngayon para itago or sa kanyang kumpanya or sa kanyang dami, no? Ngayon klarong-klaro po mga kababayan na nakipagsabwatan sila sapagkat wala pong resources ang ICC. Mukhang tama ang sinasabi ng mga nanonood dito sa ating live na binayaran pati ang ICC, pinonduhan sila nitong magnanakaw at mangungulimbat na congressman na ito, no? Na ngayon ay lumipad na sa Netherlands. No, i-check niyo po at sana po ilabas ng immigration natin authorities kung bakit siya nasa Netherlands, no? Wala siya sa Pilipinas ngayon. Itong kontraktor na congressman na ito, mga kababayan. Mga kababayan, klarong-klaro po na ito'y premeditated, pinlano lahat. At hindi ito mangyayari kung walang pagkonsinti at pag-aproba ni Marcos. Kaya hindi siya pwede maging Poncio Pilato dito. Klaro? So sino po ang nagmamayari ng Learjet na yon? Itinuturo po ang pangalan niya ay involved din po sa mga anomalya sa isang agency of government sa mga computers. At ganoon din po sa hotel na kung saan doon nagtago at doon itinago ang mga ICC investigators and ICC na mga illegal na pumasok na mga staff upang magsagawa po ng operations nila. Kababayan niya rin po ito, ang isang dating senador na naglilinya din po sa ICC, no? Maingay at tumatakbo sa isang lokal na eleksyon, no? Magkakarehiyon sila, isang lugar sila, no? Ayon, Brutal Noodles, alam na. Opo, nandun siya sa Netherlands, Brutal Noodles, no? Outwitted and outsmarted. Oo. Sabi ni Red Devil, kay Eric, na mayagpag ang mga demonyo, CPP, NPA, NDF, no? At tama po kayo, sila po talaga. Itong Cristina Conte na to, nag-aasta itong abogado, pero hindi ito ordinaryong abogado lang. Hindi naman magaling, no? Kundi magulang, marunong maglaro. Sapagkat siya ay operatiba, trained na operatiba kadre ng Communist Party of the Philippines. At ang kanyang mukha na ipinapakilala, abogada. At ang grupo nila, NUPL, National Union of Patakas Lawyers. At sila po, tama ka, Joe Pabs 74. Siya yan, nandun sa Netherlands, directly reporting to Marcos and Romualdez. At mukhang siyang gumastos. Aeroplano, hotel dito last year, at hindi naman pera niya, sa kanya dumadaan. No?
Live pala ito. Watching from late night London, 3K Brandy. Dana Pearl, kawawa si Tatay Digong. Yes, kailangan po natin talagang mag-ingay, magsalita at kumilos. At i-build up natin, no? At alalahanin niyo po hindi ganon kadali ito kaagad. Bagamat milyones ang nagmamahal. Milyon-milyong mga mamamayang Pilipino nagmamahal kay Tatay Digong. At ganon din po ang rumirespeto sa kanya at kay Sara Duterte bilang Vice President. Ibang usapan po pag lumabas sa lansangan. Kasi pag lumabas sa lansangan, may isaalang-alang ka, pamilya, pagkain, pang-araw-araw na survival, gastos. So, kung maalala nyo, nung pinatay po si Ninoy Aquino noong August 21, 1983, nung ilibing po siya, nung August, I think 1 week after, na inilibing siya, umabot po sa during the funeral march and parade. Ang kanyang bangkay po ipinarada sa Metro Manila. Mahigit 1,000,000 po ang sumama sa pagpapalibing kay Ninoy Aquino, pero hindi pa po bumagsak ang gobyerno ni Marcos kaagad. Senyor, ng diktador na tatay nitong bulastog at duwag pero nagtatapang-tapangan, kunwari na Marcos Jr. No? Mas malala po yung ganong sitwasyon noon dahil umiiral pa po ang pananakmal ng direktang malupit na martial law ng tatay niya. Pero 1,000,000 po, Jubilin ko. Ha? Wala ka man ngaw-ngaw, konti na yan. Wala man nga nagay, konti na yan. Oo nga, no? Mamaya puntahan natin yung mga komunista na ito. Ini-interview ni Ted Filon, binibigyan ng platform. Ito po 1,000,000 ang nagmarcha nung funeral march ni Ninoy Aquino noong August 1983. Pero 1986 pa po bumagsak si Marcos. So ibig sabihin, we will build up. Ito yung nagtatanong sa akin palagi. Hindi po pwedeng ipilit ang people power. I-build up mo talaga yan. True or false, no? Kailangan mo talagang pukawin, mulatin, palakasin ang loob ng mamamayan. It requires sa amin, sa CPP, NPA, NDF, ang tawag namin dyan mga kababayan, AOM. Arouse, organize, mobilize. Kasi gano'n ang galaw ng kalaban Nag-antay sila ng 6 na taon hanggang 8 taon bago nila kinuha si Tatay Digong. Nag-infiltrate ng gobyerno, pinagplanuhan, nag-infiltrate sa ICC, may galawang international, may alyansa sa Dilawan, may alyansa sa mga hilaw na komunista ni Hontiveros na dati nilang kalaban, may alyansa kay Marcos na isinusuka nila. That's how the enemies operate. Ganun pong CPP, NPA, NDF. Talagang mantakin mo 2016 umupo sa Tatay Digong, nakuha nila is 2025. So 9 years. 9 years na kumilos sila. So tingnan po natin ang buong picture. They are not the powers in government, but they play the powers in government. You can see, na-project nila isa dinami-daming libo-libong abogadong matitino, matatalas, may track record. Bakit si Cristina Conte ang legal counsel na kinikilala ng ICC sa Pilipinas? Mag-isa lang siya. Bakit? Sapagkat yan po ay recommended ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF, ng kanilang International Department Office na ka-base sa Netherlands. I should know, no, mga kababayan. So inirekombinda yan, therefore ang ICC, tama si US President Donald Trump, isa itong mafia, isa itong sindikato, isa itong organisasyon na gumagawa ng mga kasindikatuhan, no? Similar to criminal operations na nagtatago sa Rome Statute. Yun dapat ang pagtingin natin dito. Bogus, mafia, organized international criminal organization ito na nagkokunwaring statute, Rome Statute, ang pinagtataguan nila. And by the way, the Rome Statute is not recognized at hindi signatory ang Estados Unidos and many more countries. Hindi tayo obligado dyan, mga kababayan. Dahil ginagamit lang yung ICC yan kapag ikaw ay hindi makontrol ng mga bansang makapangyarihan sa Europa, papasukan kanila at pakikialaman at dudukutin nilang leaders ninyo. Kagaya ng nangyayari ngayon, ginamit ni Marcos ang ICC. So kitang-kita yung kamay ng CPP, NPA, NDF. Ang nagrekomenda kay Cristina Conte na ang grupong dinadala niya kunwari ay National Union of Patakas Lawyers, NUPL, walang iba po kundi Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF, na ang kanilang international office ay nandun po, ang kanilang international department sa Utrecht or Utrecht, the Netherlands. So, klaro. So, kaya si Conte ang kinuha ng ICC, mga kababayan, sapagkat ang ICC ay nalalanguyan
nauugnayan ng mga international operatives ng CPP, NPA, NDF na naka-base sa Europe, particularly sa Norway, sa Belgium, sa Germany, and Netherlands, na may malaking concentration po ng mga nagtatago at pinaglumutan ng mga kadring international ng CPP. Kung kaya itong nangyari na sa Pilipinas po, hindi lang si Trillanes ang gumalaw at mga grupo nila. Sila po ay kasabwat dito. Ito ay isang malaking conspiracy. Hindi lang sila nagtagumpay sa loob ng 9 years sapagkat ang unang 2 taon ni Marcos Jr. na ito, kunwarian siyang kaibigan niya pa ang mga Duterte at ipinagpapatuloy niya ang mabuting ginagawa ni Pangulong Duterte, no? Kung ano ang puno, yan din ang bunga. Hudas talaga mga Marcos. Correct, Ma'am Cecilia Watanabe. It's all about themselves. It's all about money. It's all about power. Nothing about the Filipino people and about our country, mga kababayan. So ang sabwata ng ICC at ng komunista, nauna po ito bago umupo si Marcos. Tama kayo. Ang pumunta sa Netherlands na nag-aakto na liaison, coordinator at magpupundo ng gastos na malamang ay galing sa pinagnakawan sa kaban ng bayan ay congressman sa sinasabi niyong lugar na kalugar din po ng dating senador na siya din po ang linya ng ICC sa mga dilawan, pinklawan at sa mga hilaw na komunista. At nandun din po ang pagsalo ngayon, nakipag-meeting yata siya sa International Department, itong tarantadong congressman na ito doon sa Netherlands. Nandun na siya kahapon pa. At mukhang totoo nga na siya ang nagpa-sponsor dahil walang makuwang flight kahapon papuntang Netherlands sa pagdukot nila kay former President Duterte, yung gabi na yon, siya po ang nag-volunteer, sila ng kanyang partner, na i-private chartered flight na nila. Ayun. So dapat malinaw na ito po ay ma-establish as narrative of facts that all along it was not an arrest operation. The arrest was never done. It was an abduction. It was a kidnapping. It was a rendition. Therefore, the process of putting into trial former President Duterte must be terminated and he must be sent back to the country. Pero dapat po yan ay i-argue ng mga abogado niya doon sa ICC. Doon po sa mga judge that there was no arrest procedure that was properly done according to rules of international court, of the rules of international law, and even under the sovereign constitution of a sovereign country like the Philippines. Ang nangyari po pagdukot, ang nangyari po pangingidnap. Tama si Vice President Sara Duterte at ang pamilya Duterte when they describe it as a state-sponsored kidnapping. It was not an arrest. And therefore, itong si Torre at ang PNP must be liable for implementing a criminal act in conspiracy. Sino daw itong congressman? Hindi ko siya pwedeng pangalanan eh. Kasi kakasuhan niya po ako, wala akong pampiyansa, wala akong abogado. At pwede niya kung pagpunta ko doon sa korte, sa area niya, ipatira ako doon. No, may mga goons ito na pumapatay. So obligado ako magpunta doon kasi doon ang kaso niya ipa-file, no? Pihado binayaran ng ICC. Correct, Yap, binayaran talaga sila. Kasi ang nagdala ng eroplano at nagpadala ng eroplano at gumastos pati ngayon ang operations doon sa ICC, lumalabas na nandun po itong kulukoy na congressman na ito, no? Is the enemy line, no? ICC, the Netherlands government must tell the ICC na mali yung pagdala nyo dito sa bansa natin. The ICC is not under or controlling the government in Netherlands. Pero hindi pwede po kasi na ang mag-communicate doon sa Netherlands ay basta-basta na lang mga kung sino-sino. Dapat po may legal personality din po. Ma'am Lee, correct po kayo. Lahat halos ng international news, arrest daw in interview ng foreign guest about human rights, pati si Hederian. Opo, kasi narrative nila ito. At dito mo malalaman na talagang pinagplanuhan ng mga international enemies ni Digong ang kanyang pagpapahuli. At napakalaking involvement dito, hindi lang ni Marcos at ni Romualdez, ng Alipores nila, ang CPP International Department, pinagkaisahan po talaga si Pangulong Duterte at sambayan ng Pilipino. Kilala namin yung congressman na yan kay Erico po, Grace Cabañez. Lumipad siya kahapon, madaling araw, no? Hindi ko kasi mabasa ang flight details niya. Tawagan niyo daw po si Rogelio Labajo.
Rilin Bericot, dalawa sila may hawak ng budget sa Congress. Correct. Si Attorney Roque nagkadto na sa Hague na batian ko kay Maharlika. It's okay. Lahat po ng tulong na pwedeng makatulong kay Pangulong Duterte, kailangan natin yan. No? Okay. Maganda po yan. I think si Salvador Mijaldea, abogado din po ito at naging executive secretary ni Pangulong Duterte, ay binigyan po ng 15 days visa. No? Schengen visa yat ang ginagamit diyan kasi sakop po ito ng European Union. No? Iba po ang pamamaraan. Jason Arizala, you are correct. Kung sinong congressman po ito. Mukhang ang ginastos po sa pagdukot, pagkuha ng illegal na arrest warrant, at ang pagsasagawa ng pagdukot, involve ang ICC at Interpol, hindi po bababa sa 5 billion pesos ang ginastos kahapon nung 2 araw. No? Si SAS po ay hindi pwede magrepresento, hindi siya abogado po. Kailangan mayroon kang legal personality. You have to be a licensed or recognized lawyer doon sa ICC court po kasi yan. Maganda din po yung mga analysis ni SAS. Pero ang punto de vista dito ngayon, dahil nakustodina si Pangulong Duterte, bagamat ang proseso was illegal, dapat ang pag-question doon, ang pananatili ni Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa Netherlands, sa ICC ay illegal. Sapagkat ang prosesong ginamit sa kanya ay kidnapping, pagdukot, rendisyon, at nakipagsagwatan ang gobyerno ni Marcos para gawin po ito as a form of political persecution, as a form of political harassment and political operations to destroy and demolish a political opposition leader. Dapat ganun pong argumento doon. At makita ito dapat ng iba pang judges ng ICC na nagmalabis po ang Interpol, nagmalabis po ang gobyernong Marcos at ang Philippine National Police. At kasabwat dito ang mga komunistang grupo at iba pa pong mga politikong gahaman, pinagplanuhan nila it was a conspiracy. It was a grand conspiracy and collusion na nagsama-sama sila para gawin po ang isang illegal na bagay. Dapat yun pong argumento kaagad sa ICC. Mukhang binasahan po si Pangulong Duterte, parang nagkaroon ng initial preliminary arraignment. Nakita ko po sa isang international online news. Parang Hindu-based ito, Indian news yata ito na online. Hindu Tana TV something. Si Pangulong Duterte naka-white t-shirt po siya, binabasahan yata siya ng parang mga rights niya, preliminary rights and preliminary na pagbibigay ng update kung bakit siya ididetine doon sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands. At ngayon pa lang, pinadalhanan ni Marcos at Romualdez doon, may mag-represent sa government natin. Iyon nga ang tanong. No? Kung ngayon lumalabas ng pangalan niya na representative siya ng government, bakit siya? No? Sen Yesheng, lumalabas ang pangalan niya na magre-represent sa Philippine government. Hindi ko po minimension muna, pero nagtatanong tayo. No, siya ba talaga? Saldico, ikaw ba ito? Ikaw ba, Ginoong Saldico, ang magre-represent sa Philippine government on what capacity? Hindi ka naman abogado, hindi ka naman taga Department of Justice. Kung ikaw ito, hindi ka rin naman taga Solicitor General's Office na abogado ng gobyerno. Hindi ka rin abogado by nature, pero alam namin kung ano ka. So sabi ni Sen Yesheng, it appears na siya ang magre-represent sa Philippine government, designated by Marcos. Alam nyo na. Alam nyo na, kung alam nyo kung anong spelling ng Bagman, yun na po yun. Bagman. Yun. Hindi ko sinabi na siya yun, ha. Ang sinasabi ko, alam nyo na ang spelling ng Bagman. So all along, bago dumating si Pangulong Duterte mula Hong Kong, pagpasok pa lang, 2 araw, 3 araw, nandito na po ang mga Interpol, yung papel ni General Diwata bilang siga-sigaan. Yun lahat po nakaplano yun. Hindi po yun parang nagkataon lang. Anong gagawin, pati yung mga rally, paano pipigilan, ang EDSA, ibarikada, ang Mendiola Bridge, papuntang Malacanang at paligid nito, i-secure, ang Davao, i-monitor, at mga malalaking syudad sa Mindanao. Ang Cebu, i-monitor, ang Iloilo, kung saan posibleng sumiklab ang mga rally. Lahat ng ito pinagplanuhan na po nila. Yan po ang sinasabi ko. Hindi ako naniniwala na nabitag po ni Tatay Digong si Marcos. No. Nagkaroon po tayo ng underestimation kung gaano kasama, how
Marcos and Romualdez will be capable to do such kind of evil things, including po ang pagpapadukot, rendisyon o kidnapping. Hindi po tama ang pagtingin na na-trap natin sila. No. By whatever indication, nagkaroon po tayo na sumusuporta kay Tatay Digong and even President Duterte nagkaroon po ng underestimation na hindi gagawin ito ni Marcos. We underestimated the capacity of Marcos to do such kind of height of evil things. No, yung lubha, yung lalim ng pagiging masama, yung kanyang intensyon, hindi natin inubos akala na ipapadukot niya. Ipapadukot nila si Pangulong Duterte kasama sila Marcos at mga Alipores at Romualdez at mga komunista. No? Yan po ang ibig sabihin. Okay, go tayo, magpapatuloy tayo na distract tayo ng sumbi na yon, ano. Klarong-klaro po mga kababayan na dapat i-argue ito nila Attorney Mijaldea, Attorney Salvador Panelo, and Attorney Harry Roque. And I think nakita nila ito. Once the operations of any court or any serving of duly established procedure ay nilabag po ito, everything becomes illegal. Yon. Ang tawag po dyan ay doctrine of the poisonous tree. Yon. Halimbawa, nagkaroon ka ng raid. Ang nakalagay doon, ang inyong inaplayan ng search warrant ay laptop na isa at dalawang mga armas na nakasaad. Pero ang dinala nyo sa korte ay 10 laptop at wala yung armas doon. Automatic madidismiss yung kaso. Kahit pa yung laptop na yun ay pagmamayari ng mga komunista o ng mga terorista. Ang tawag dyan ay fruit of the poisonous tree. So therefore, ang illegal na ginawa kay Tatay Digong na pagdukot, abduction, kidnapping, rendition, na hindi po naiserbi ng tama ang warrant of arrest at wala namang totoong warrant of arrest bago siya kinuha, doon na lang yata pinroduce nung nakakarga na sa aeroplano, ang lahat ng ito po ay lumalabag sa pangdaigdigang konbensyon na tinatawag na International Convention on the Protection of Civil Rights and Political Rights. So pwedeng igiit yan at alam kong alam yan nila Attorney Mijaldea, Attorney Panelo, and Attorney Harry Roque. Kung paano nila gagawin yan kasi sila ang pwedeng mag-represent niyan. Therefore, whole process ng pagdukot at pagkuha kay Tatay Digong Duterte, kay President Duterte sa Pilipinas, rendered the entire ICC case or hearing or trial moot and academic and void ab initio. Ibig sabihin po, magiging academic na lang yung kanilang mga role sapagkat nilabag nila at nilapastangan nila ang pangdaigdigang garantiya sa karapatan, sibil at politikal at human rights ni President Duterte. It will render the process illegal, void, and invalid. Yan pong doctrine of poisonous tree, universal po yan. Kaya ang rendition at kidnapping po ng mga dinudukot na mga targeted individuals, hindi po yan inilalantad. Usually sila ikinukulong muna at hindi inaako na sila po ay nirendisyon o kinidnap bago i-present sa isang kaso. Tinotorture yan ng mga yan at dinudukot at tinotorture para mag-extract ng impormasyon and then i-deny nila na dinukot at tinorture para po hindi masama yung rendition at kidnapping that will invalidate the process of trial. This time, malaki pong paniniwala natin na maibabalik si Pangulong Duterte dito. Kapag mabilis at makapag-connect po si Attorney Mijaldea, Attorney Harry Roque, Attorney Panelo, kung makalipad sila, sa local lawyer na magaling doon sa area ng Europe. Netherlands man, Norway, or Germany, na may alam po paano maglaro dyan. Politika kasi itong ICC. Politika po itong ICC, no? Tama po kayo, Rudjanhi. Abu Gags yan si ang congressman na yun, no? Siya pong nandun. Antayin natin, no? At hindi nga natin maubos maisip na pinayagan ito ng AFP at PNP na maging kasabwat sila at parang si Diwata ang nagpapatakbo ng buong PNP, nakakahiya, no? Na siya parang siya ang PNP chief at parang siya pa ang direktang nagmamando kung anong dapat gawin at mas maalam pa siya sa mga abogado. Dapat sipain talaga ito eh. Ang taong ito dapat hindi bigyan ng kapangyarihan. Abusado, hindi matino ang pag-iisip at masobra pa sa parang si Hitler, no? Ang asta ni General Diwata parang si Hitler, no? Kahapon
Pero dahil yan sa utos ni Marcos at Romualdez na gawin niya yon, no? Yeah, Tatay Digong is wearing only white t-shirt. Tama po kayo. At mukhang malamig doon. Yeah, malamig. Pero may heater naman ang building. No, may heater yon. Tama yung hinala ko. Binayaran nga ang ICC. Yeah, ang presensya pa lang nitong kawatan na congressman, nitong magnanakaw na ito, at abusado na ito, at sumasakmal ng kabanang bayan doon sa Netherlands, pagpapakita po yon that everything was a criminal operation. It was an abduction, kidnapping, rendition, and not a serving of warrant of arrest. No? Di na kami nakatulog ng maayos. Ako din, hanggang ngayon, tag 2 hours, 3 hours, bumabangon ako, parang binabangungot ka. Opo, nakita ko po 19 to 25 lang po ang sinasabi nilang mga drug dealers o drug addict na namatay na dokumentado. Hindi po yan pasok sa crimes against humanity. Pero subalit, dahil ginamit na po ang koneksyon ng mga komunista sa Europe, no, para idiin si Tatay Digong at nakipagsabwatan na po sa kriminal na aksyon na pagdukot kay Pangulong Duterte, si Marcos, si Romualdez at mga tauhan niya sa pulis, wala na pong mangyayari ngayon kundi i-argue mo na talaga doon. I-argue na doon sa ICC kasi nagkaroon ng physical custody. Yan po ang pinupunto ng Chinese embassy at ng Chinese government. They are the first to speak up. Sabi nila, wag niyong gawing politikado. Don't politicize the implementation of your arrest against the former President Rodrigo Duterte at nagmamatyag kami. Sabi ng China, hindi nila nagugustuhan po ito. Kaya hindi nga makaporma yan sa Russia kasi pag pumasok sila sa Russia, sila ang ikukulong. Sila ang huhulihin ng mga taga-Russia, ng gobyerno ng Russia at ng mamamayan sa Russia. Hindi rin nila ipakulong o madukot o makuha si Netanyahu. Dudurugin sila ng Israel at ng Amerika. So ito po talaga ang tarantadong Marcos na ito. Ito yung pasimuno. At nakipagsabwatan sa komunista, sa mga hilaw na komunista, sa mga bulok ng dilawan, at pati po ang mga kawatan na politiko at mga negosyanteng gahaman, ginamit niya. At pinunduhan ng ICC na sabi ni Donald Trump parang mafia, parang sindikato yung ICC. Ang term ni Donald Trump sa ICC, it is working against the American interest and their assets and finance deposit and other transactions in America will be totally frozen from now. Oh, di yan makapasok sa Amerika, no? Akala ko di nakatulog from night duty. Oy, Dazzle Jack, thank you sa inyong pagpapalipad ng mga suporta. Greetings from Canada. Thanks for fighting for our country. Kasama ko kayo dyan. Sa totoo lang, hindi halos ako makatulog. Kita nyo, maga ang eye bags. I am very sad, no, mga kababayan. Pero habang nandyan kayo, sabihin ko na po ang sinabi ni Tatay Digong. Ito pakinggan nyo po please. Lumabas na po ito, mukhang inamin na statement ito ni Pangulong Duterte. Sabi niya, kung ito ang aking kahahantungan, let it be my destiny for fighting for my people and for defending my country. Ulitin ko pa, yun, ganun kasimple niya. Kung ito po ang patutunguhan ng aking buhay, sa edad ko na ito, tinatanggap ko ito. Sapagkat sinabi ko na sa mga pulis at sundalo ko noon, ako ang mananagot. Gawin nyo ang tama, ipatupad nyo ang kautusan ng tama at ang patakaran na tama, sagot ko kayo. Yun ang term na ginamit niya. Kaya, klarong-klaro po, ito hindi ko ito palalagpasin si BBM robot lang yan, bakit siyang sinisisi? Siya po may hawak ng poder eh. Si Lisa Araneta na asawa niya, si Martin, ang mga alipuris niya, sila Bersamin, sila Torre, lahat yan po, wala silang magagawa kung hindi gamitin ni Marcos ang kanyang pagka-presidente. Therefore, ang poder po nila nanggagaling kay Marcos. Robot man si Marcos, totoo yun. Pero siya ang may hawak ng poder. Kaya nga siya dapat i-remove. Siya dapat ang tanggalin. Sapagkat mapuputol kaagad ang kanilang koneksyon sa poder at kapangyarihan ng presidente. Now, klaro po lahat ng yan ay mawawala kapag nawala si Marcos. Si Martin magsipaglayasan po yan. Pero kahit anong tawag natin na ang may kasalanan nito, si Lisa, si Romualdez, yes, may pananagutan sila dapat. Pero sino po ang nag-i-exercise ng poder? Kanino poder ang ginagamit? Kay Marcos. At pinapayagan niya na gamitin ang poder niya. No?
Tama ka, Jess Gonzales, parang robot nga siya. I agree to that. Pero siya po ay masamang robot sapagkat yung poder, pundo, kapangyarihan at otoridad niya bilang presidente ginagamit ng mga masasamang alipores na pinapayagan niya. So pag pinapayagan niya na ipagamit ang kanyang pagiging robot na presidente, ang poder, pundo at kapangyarihan, siya po ay may pananagutan din kasama po ang mga gumagamit sa kanya. Ayan. So ano pong sinabi ni Tatay Digong? Ang sinabi po niya ganito, no? Napaluha talaga ako. Alam ko naman na darating ito kasi sinabi ko na. Sabi niya, ang mga sundalo, pulis, gawin niyo ang tama. Sa aking pinag-uutos, sagot ko kayo. Pananagutan ko kayo. Kaya lahat ng ito ay pananagutan ko. No? Iyon ang sinabi niya. Wala po siyang pag-aalangan. At kung ito po ang sasapitin ng buhay ko, if this will be my destiny, then I am ready to face and accept the destiny. Hindi ko po pinagsisisihan, sabi ni Tatay Digong, na pinanindigan ko sa isang panahon na ipagtanggol ang aking mga mamamayan, ang aking kababayan, at ang aking bansa. So, makikita mo sa pagkatao niya, palamura siya, parang tambay lang kung gumalaw-galaw, parang ordinaryong tao siya, pero yung puso at isipan niya, yung diwa at pagkatao niya, unbelievable patriot. Duterte is unbelievably one of the modern patriots ng ating bansa, ng ating henerasyon na na-produce, mga kababayan. Rodrigo Duterte, for all his misgivings, shortcomings, imperfections, no doubt, no debate. What he did as a president, what he did as mayor in Davao, lahat po ng ito hindi niya ginawa dahil sa kanyang personal na kagustuhan or kapretsyo. He is doing it, and I believe him, for the country and for the people. At sabi niya, hindi siya natuwag, talagang matapang siya kasi alam niyang aarestuhin siya. Of course, na-underestimate nila na dudukutin ka agad at ililipad sa Netherlands at tatanggalin sa Pilipinas. Doon medyo nagkulang ng pagtatansya kasi dapat naghanda muna eh. Bago siya dumating, nagprepara muna ng mga people power support kasi he could have stayed in Hong Kong and Macau for another 90 days or for as long as he can stay there. I think the Chinese government will be and is willing to support and protect him sa teritoryo ng China. So, dapat tinansya natin pag dumating siya anong mangyayari. Kasi hindi siya mapigilan na uwi. Uwi talaga siya eh. Si Pangulong Duterte talaga uwi. Hindi siya magpapapigil eh. Pero dapat bago siya umuwi, naka-ready na. Na hindi siya pwedeng dalhin sa Netherlands o hindi siya pwedeng dukutin. Hindi siya pwedeng kidnapin. Hindi siya pwedeng erindisyon. I think they failed to appreciate na may gagawing rendisyon. Although aminin ko, nag-feed na po ako sa isang abogado ni Tatay Digong, sabi ko, ililipad siya sa Netherlands. Hindi siya patatagalin dito sa Pilipinas. Baka hindi na siya idiretso sa Camp Crame. Tama nga ang sinabi ko. I talked to Attorney Torion. 3 a.m. before po sila bumalik from Hong Kong. At alam ko na po na tinanong niya ko kung totoong aristuhin at totoong may mga nakahandang dokumento. Sabi ko mayroon. May source tayo. At they are not telling the public kasi tago at mukhang ang plano dukutin at dalhin sa Netherlands direkta. Hindi po ako nagkamali. So Attorney Torion can only advise, but he cannot help to prevent the decision of former President Duterte to go home. Gusto niya talagang umuwi kasi may naka-schedule yata siyang check-up sa Cardinal Santos Medical Center. And then mukhang hindi rin maganda yung kanyang nararamdaman. Nakita nyo halos lugmok siya doon sa sofa sa Villamor Air Base, no, pagod, exhausted, at mayroon siyang blood sugar problem, no. Umaabot na mahigit 300 level ang sugar niya, no. Kaya siya nagkakaroon ng mga problem, hyperventilation, sumasakit yung ulo at nanghihina, no. Dahil sa edad niya na rin, no. Yung insulin production, yung glucose balance sa katawan niya, kailangang i-check 'yon. At tarantadong Tory na 'to, hindi niya ibinigay po yung medical attention na yan para kay Pangulong Duterte. And that is a criminal act. Denying a subject person, hindi pa nga konbiktado, hinuhuli nila at dinudukot, dininay po nila ng medical attention. Yan po ay criminal offense. Pero wala kang magagawa ngayon kasi under kay Marcos, protektado sila kagaya ng mga komunista.
Later na lang, later, no? Ang lahat may katapusan, ang lahat dumarating po sa katapusan. So klarong-klaro mga kababayan na na-underestimate, na dudukutin siya. But I told, no, sinasabi ko na ngayon sa live ko na ito, I told Atty. Torion, kukunin siya. Hindi siya aabutan ng 24 hours, dadalhin siya sa Netherlands. Ganun ba? Opo. At hindi ko nga na-expect na may chartered flight silang kinuha o chartered plane o pinunduhan na nila ang plane. Basta ang binigay na impormasyon, hindi siya patatagalin ng 24 hours. Upon arrest sa airport or upon pagdukot sa airport, ililipad siya. So sana kung nakita ka agad yon at binigyan ng pansin, hindi po yun kaduwagan kung nagstay mo na sa Hong Kong. Kahit mga 1 linggo o 10 days, at naghanda dito sa Pilipinas. Anong mga options? Kasi pag nandun na siya sa Netherlands at sinakmal na siya, bagamat illegal ang pagdukot sa kanya, you have to argue it in the court sa ICC. It will take a tedious process. Inamin ni Pangulong Duterte, this will be a long legal proceeding and I am ready to face it. No? Yan ang sinabi niya. Alam niya na kapag nakuha ka na, nakustody ka na, para ma-release ka, dadaan ka na ngayon sa procedure na legal. Bagamat ang pagkuha sa iyo was illegal, pagdukot, pagkidnap, you have to prove your case in the court. Magkaiba po yung hindi ka pa nakuha, hindi ka pa nadukot, hindi ka po naposes, hindi ka po nakuha at nadakma, magkaiba po yun. Pwede kang umiwas. Yun ang point ko bakit I told Atty. Torion, sir, mahigit po 8,000 pulis nakakalat na all over the port and airports. No? Sa Manila, siguro 2,000 nandyan na. At may augmentation pa na mga batalyon ng mobile forces na nandyan sa paligid. Nakasil off ng EDSA, nakasil off na ang Mendiola, nakasil off na yung Davao Airport, lahat. Ang kulang na lang po, pagkuha sa kanya, ililipad siya sa Netherlands. So they were hoping na mapipigilan ng Supreme Court. Hindi po nila, ito yung sinasabi ko, we underestimated. Even Tatay Digong, na-underestimate niya ang pagiging lubhang masama ni Marcos at nila Romualdez at ang kapasidad nilang gumawa ng masama kagaya nito. Ipapadukot mo ang isang matandang dating Pangulo ng bansa na naglingkod ng tapat, mahal ng taong bayan, walang kasalanang ginawa, at handang panagutan kung may kaso o reklamo sa kanyang mga ginawa at patakaran bilang Pangulo ng bansa in his official capacity when he was the president. He wants to face all of these accusers in court in the Philippines. Hindi sinasabi na wag niyo kong kasuhan. Dito niyo ako kasuhan, dito niyo ko litisin, at dito kay pagtatanggol ang sarili ko. Hindi mo kayang pagbigyan yon. So, yun po, na-underestimate yun. Wala po makakapigil kay Pangulong Rodrigo Duterte, but he could have been advisor. Pwede tayo mag-delay ng 1 week. Estimate natin, pagdating, dudukutin ka, dadalhin ka sa Netherlands, anong gagawin natin? Ang tinatawag na scenario planning. Kaya nga hindi nakapag-react yung mga supporters, yung mga nagmamahal sa kanya, no? Halos umiyak na lang tayo. Dahil hindi tayo naghanda. Hindi tayo nakapaghanda. Aminin natin, hindi tayo nakapaghanda. Nobody, although I know, and I advise, hindi pa ako nagkulang, sinabihan ko sa Atty. Torion, sir, we have reliable information. Dadalhin siya sa Netherlands. No more than 24 hours. Dapat kuhanin siya sa Pilipinas. So, mga kababayan, hindi ko maintindihan ang Armed Forces of the Philippines, naging Commander-in-Chief nila si Pangulong Duterte, naging mabuting Pangulo siya, naging mabuting Commander-in-Chief siya. Ito pa ang pwede namang inantay ang desisyon. Kaya nga ang Korte Suprema ngayon, dininay na yung ating petition for habeas corpus. Wala pa yata. Petition for certiorari and injunction sapagkat there is nothing to enjoin. Wala nang mapipigilan kasi nakuha na. Yun ang sabi ng mga abogado ng Dilawan at ng komunista. Ano pang ipapipigil sa Supreme Court? Nakuha na si Pangulong Duterte. No? Kaya nga, hindi iniisip ni Pangulong Duterte that the capacity to do evil ni Marcos at nila Romualdez is, at ng mga komunista, ay gagawin sa kanya ang kahayupan at katarantaduhan at kabaluktutan na pagdukot, kidnapping, at nakahanda na ang lahat upang siya itapon at sa pilitang dalhin sa lugar kung saan pwedeng ikamatay niya dahil sa klima, pagbabago ng panahon, environment at pagkawalay sa kanyang pamilya at sa kanyang edad. At sasabihin nila, pumanaw na siya eh. Anong magagawa natin? Yun po talaga ang plano, eliminate physically and politically si Pangulong Duterte, exactly the words that I told Atty. Torion.
they are going to physically and politically eliminate former President Duterte. And then isusunod si Sara Duterte. Yun ang game plan because the purpose of all of this is for Marcos and Romualdez and their family to consolidate, control, and monopolize power beyond 2028. And when as long as there is Rodrigo Duterte alive at nakakasama at nakikita ng mga mamamayang Pilipino, and there is Sara Duterte who is a very able and competent leader to lead the country with the Duterte brand of leadership, matatapos at matatapos o pwedeng hindi matapos ni Marcos ang kanyang termino bilang Pangulo at aakyat at uupong Pangulo si Sara Duterte. Isa pang Duterte brand of leadership, hindi nakakayanin pa ng mga komunista, ng mga teroristang CPP, NPA, NDF dahil dudurugin sila, hindi nakakayanin ng dilawan, pinklawan at mga hilaw na komunista, politikong kurakot, bulok at mga kawatan at mga oligarkong gahaman kung ang another brand of Duterte leadership will be installed in power. Yun po ang dahilan kung bakit ineliminate siya. Mga kababayan, nalulungkot po ako sapagkat tinatanong ako kahapon pa ng marami, 3 beses ako nagsakay ng taxi. Lahat sila umiiyak. Sir, ikaw pala si Ka Eric. Hindi kami makatulog. Gusto naming sumama sa rally pero bumabiyahe kami. Bakit kasi pumayag tayo, sir, na dukutin siya? Bakit pumayag tayo na sa pilitan siyang dalhin? At hindi man lang nagrarally ngayon ang mga tao, ang sagot ko sa kanya, sagot ko rin sa inyo. Hindi po yan automatic. Ang lahat ng nagmamahal kay Pangulong Duterte, bumoto, sumuporta, naninindigan sa kanila, hindi po automatic na lalabas sa lansangan dahil may mga considerations po yan. Pamilya, gastusin, ekonomiya, kabuhayan, at safety. So, hindi mo pwedeng ipilit. Kahit ako nagsasalita ako, nangangamba ako sa safety ng pamilya ko, sa safety ko, pero nilalakasan kong loob ko. Pero hindi lahat ng tao ay magiging malakas ang loob kaagad. That is why we have to explain. We don't have to be feeling low moral. Hindi natin pwedeng sisihin ng mga tao, mabuti lang kayo pag nandito si Digong, Duterte! Duterte! Pero pagdating sa lansangan, wala man kayo. We cannot blame that to the people. It is a process of build-up. It is a process of arousal, organizing, and mobilizing. Sige lang. Magpatuloy lang tayo magsalita, tayo mag-analyze tayo. But I see a light on the tunnel, the end of the tunnel, kasi ang lahat ng proseso po na pagdala, pagdukot, illegal na paglabag at lapastangan sa karapatan ni former President Rodrigo Duterte ay nangyari. And these are criminal acts which can invalidate the entire trial process sa Hague, Netherlands. Ayan. So pwede po yung i-argue ng mga abogado niya. Kaya huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kalma. Mag-AOM muna tayo. Arouse, organize, mobilize. Kasi nga hindi tayo nakapaghanda. All of us believe na hindi gagawin ni Marcos na ipapadukot niya. Although we are anticipating, but we are not expecting that it will immediately be done. Although by 3 a.m. of the day na bumalik si Pangulong Duterte, I think March 11 ba siya bumalik? Hindi ko na alam ang date ngayon. Ano na ba ngayon? March 13. Yeah, March 11 siya bumalik. Alam ko na 3 a.m. na dudukutin siya. Hindi po ako nagkulang. I told Attorney Torion. And I know Attorney Torion told them. Pero ang sagot niya sa akin huli, ayaw talaga kay Eric magpapigil eh. Uwi talaga siya. So it was his decision. Kaya ang statement niya ngayon, sabi niya, alam kong mangyayari ito sa akin. Dahil sinabi ko na ano mga gawin ng mga sundalo at pulis ko, pananagutan ko yan at pananagutan ko. At kung ito po ang sasapitin ko sa huling bahagi ng buhay ko, if this will be my destiny, I am ready to face it. Nakakalungkot po. But such a patriot, mahal ni Tatay Digong ang bansang ito. Mahal niya po ang taong bayan. And I know, hindi siya perpekto bilang tao, but as a leader, he is the kind of leader that our country and our people truly deserve. And that is the reason we have to protect his daughter, Sara Duterte, because the brand of leadership, of the Duterte brand of kind of leadership, strong political will, strong law enforcement, laban sa komunista, terorista, kurakot, kawatan, sindikato, bulok at mga abusado at gahaman ng mga oligarko at politiko, that can be continued with another Duterte in the leadership.
Please allow me also to read briefly before tayo mag-end. No? Hindi ko kasi minsan mapigilang umiyak, pinipigilan ko. Dahil nakakalungkot talaga ito, no? Walang visa sa Netherlands. Nabigyan na po siya 15 days. Okay? Basahin ko po itong sinabi ni attorney o ni prosecutor Chris Gonzalez, no, mga kababayan. Okay? Wait lang ha, maiksi lang ito. This is a very good note, mga kababayan. Pakinggan niyo po ito ha. Mula sa isang state prosecutor, nakakaiyak po ito ha. Maiksi lang to at babasahin ko, then we will wrap up kasi may papasok na balita na inaantay natin from Netherlands. Okay, ito. Please, bear with me. Mga 5 minutes na lang. Latest update po ito from State Prosecutor Chris Gonzalez. Sa Iloilo City po siya nakabase. Note niya para kay Tatay Digong. Itong sabi niya, active ito fiscal ito. You have been our inspiration and our strength. That's true. You gave our people hope and our nation a sense of pride. You have been with us in our struggle to make our communities safe and secure. We have gained the respect of the international community. You gave dignity to the office of the President of the Republic of the Philippines. We remember always the good things you have done for our country and for our people. We, sabi ni Prosecutor Chris Gonzalez, we in the government service have found a reason to work above and beyond the call of duty because of you, our dear President Rodrigo Duterte, that you have shown us the way how to serve our country and serve our people. You have loved us in ways that we cannot embrace in words. For this, sabi ni Prosecutor Chris Gonzalez, for this, Tatay Digong, we, the Filipino people, will always be grateful to you. We will bring you home, Tatay Digong. Your place is with us. You are always with us. You belong to the people. You belong to our country. Malungkot po itong words na binanggit po ni Prosecutor Chris Gonzalez, pero ito po ay nakakayanig ng puso. Yun din pong sinabi ni Pangulong Duterte. If this will be the fate I am going to face in the last days of my life, I am ready and willing to face the consequences of the decisions and actions that I make when I was president, because I defended and protected my country and my people. Mabuhay ka, Rodrigo Duterte. You will soon be back to where you truly belong, to the heart and mind of every Filipino na nagmamahal ng demokrasya, kapayapaan, katatagan at matino at maayos na pamamahala at lumalaban sa korupsyon, droga, sindikato, kriminal, oligarko at mga politikong kawatan at pulpul, pati na po ang mga komunistang terorista na nagwawasak ng ating bayan. You will be missed physically, but your spirit and the inspiration you shared to every Filipino will remain. Lahat po ng mga nagmamahal sa inyo at rumispeto sa inyong pagbubuwis ng buhay at panahon bilang lingkod bayan at pinuno ng ating bansa, hindi po namin yan bibitawan. We will find ways with God's support, guidance, and power, and with the power of the people na pinupukaw mo sa nangyari sa iyong pagdukot at kriminal na mga aksyon ng gobyerno ni Marcos, Tatay Digong. You will forever be the true legacy of what a true public servant, true government and national leader of this country, and what a patriot that every Filipino should be. You describe it, you live it, we will follow you. We will bring back you home, Tatay Digong. If not now, maybe soon.